Mapagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay mag-aaral patungkol sa turo at aral ng ating Panginoon na nakasulat po sa Magandang Balita Catholic Edition. Ito po, ayan. Ito po yung Catholic Edition. Ano po? Mag-aaral po tayo. Amen. Ang ating tatalakayin po sa umagang ito, sa ating pag-aaral, ay walang iba tungkol sa yung pagbabalik ni Jesus. Apo, yan. Pero bago tayo papalaot sa ating pag-aaral, tayo muna ay pansamantalang manalangin. Tayo dudulog sa luklukan ng biyaya ng Panginoon Diyos. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa. Samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo mo, Panginoon Diyos, ay napakahalaga sa buhay ng tao. Sapagkat ang ebanghelyong ito yung pinagkukunan ng pananampalataya o pasimula ng pananampalataya. At sa pagbabalik muli ng iyong anak, ang aming Panginoong Yesus, ang aming hari at tagapagligtas, ang hahanapin niya sa mga tao, sa amin, sa lahat ng tao sa buong mundo. Ano man ang kulay, ano man ang lahi, mayaman man, mahirap, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ang hinahanap ng Panginoong Yesus sa kanyang pagparitong muli o pagdating na muli, kung ano man yung tawag nila dyan, o second coming, kung bahala na po kayo. Isa lang ang hahanapin niya, yung pananampalataya o paniwala natin sa Kanya. Ano po? Yan. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ganito po ang nakalagay sa libro ng San Lucas. Dito po sa Lucas 18:8. Ang sabi dito ni San Lucas, babasahin ko po, ano? Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, o period. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao, may madatnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Tanong po ito eh. Big question mark. Ang sabi ni San Lucas, sa pagbabalik ng anak ng tao, sino? Yung anak ng tao po, ginagamit ni Jesus yan. Tingnan natin dito sa Mateo. Sa chapter 16, basahin ko po ano. Yung anak ng tao, ginagamit ni Jesus yan. Ito. Sa 16:13 ng Mateo, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kita niyo po? Ginamit na naman ni Jesus dito yung salitang anak ng tao, referring to himself, address sa kanyang pagkatao. Sa 14, sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi po, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Sa 15, tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Yan. Kasi yung mga tao, ang pagkakilala nila kay Jesus, kasi anak ng tao ang ginagamit niya, kaya ang sagot nila, gaya siya ng mga tao. Sino? Tingnan natin. Juan na taga-bautismo. Si Elias. Si Jeremias.
o isa sa mga propeta. Lahat ng ito, tao ito. Gaya natin na nilikha o nilalang ng Panginoon Diyos mula sa alabok ng lupa, ayon sa Genesis chapter 2 verse 1. Ako, nilalang ang tao mula sa alabok ng lupa. Sa 16, sumagot si Simon Pedro. Si San Pedro po ito. Apostol Pedro. Hindi si Papa Pedro ito. Hindi po tinatawag na Papa si Pedro. Maling-mali naman kayo. Kung tatawagin niyang Santo Papa Pedro o sa wikang Ingles, Pope Peter. Hindi po. Ang nakalagay dito, sumagot si Simon Pedro sa tanong ni Jesus. Ito yung sagot niya. Ayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sabi? Anak ng Diyos na buhay. Kaya ginamit ni Jesus dito yung titulong anak ng tao. Sino ako na anak ng tao para sa mga tao? Ayan. Balikan natin yung Lucas. Anong sinabi naman ni San Lucas? 18:8, second paragraph. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, kahit si San Lucas, ginamit niya yung anak ng tao, referring to Jesus. Kasi, anak talaga siya ni Maria sa katawang tao. Ano po? Hindi niya sinabing anak ng Diyos kasi lalabas, Diyos si Maria. Ano po? Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Yan ang malaking tanong. Question mark. Ikaw kaibigan, tanungin kita, nanonood ng video ito, kahit anong sekta ng iyong reliyon, may pananampalataya ka ba sa anak ng tao na si Jesus? Kung ang sagot mo, at kung wala ka sagot, dalawa lang yan. Oo o hindi. Pag oo, thumbs up. Pag hindi, naalala ko nung araw, meron po akong Bible study na pinalabas na sa ospital. Matanda na, may sakit. Sabi sa ospital, sa pamilya, iuwi nyo na lang. Doon na lang ninyo hintayin yung kamatayan. Pambihirang ospitalan. Ang ginawa ng pamilya, inuwi naman. Ayun. Nung nasa bahay na po sila, malapit lang sa amin gusto nilang, alam niyo po, yung kaugalian ng mga Katoliko, kapag yung isang tao malapit na pong mamatay, nagpapatawag sila ng pare para makapangumpisal at mapakain siya ng ostya. Pero walang saro ng alak. Ostya lang. Paano kung bumara yung ostya rito? Huwag kayong magagalit tayo, fairness ha. Sa totoo lang tayo. Kasi nung araw, meron kong Bible study yan. Kada linggo daw, pinupunta siya ng lay minister na simbahang Katoliko. Dito po sa San Pablo. Dito po ako sa Tondo, sa Barangay 103. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. At Yason, anong street nyo yan? Lacson. Ito itong sarap mo. Sa harapan mo. Paraiso pala. Yan. Paraiso, corner, Lacson. Ano po, yan. Yung aking pinupuntahan, ang sinabi niya sa akin, kada linggo, pinupuntahan siya ng layman na pinagdadasal siya at sinusubuan siya ng ostya. Ang sagot ko doon sa matandang may sakit, kasi dinadialysis po, meron siyang dito, yung os dito, dialysis. Sabi ko, meron ba silang iinom sa iyo ng katas ng ubas? Sabi niya, wala.
Bakit ganun ka ako? Sa Biblia, may katas ng ubas, meron pang saro. Kaya sabihin mo naman doon sa lay minister na nagpupunta sa'yo, painumin ka rin ng katas ng ubas para maging kumpleto o biblical teaching. Yun lang po, ano? Pero patay na rin po yun, ano? Pinatawag ako ngayon nung yung sa amin po na sabi nga ng doktor, iuwi nyo na lang kasi hintayin nyo na lang yung kamatayan sa bahay ninyo. Naalala po ako, ay si ano pala, sabi nila si Manny. Sabi nung isa, yung ka-Facebook ko. Ayun, sinabihan ako. Ayun, pagpunta ko ro sa tahanan nung may sakit, ang sabi ng pamilya, medyo mahina na yung pandinig. Siyempre, alam niyo yung pandinig natin, pagka tumatanda tayo, umihina talaga yan. Wala tayong magagawa yan. Ano yan, natural na pagtanda ng tao yan. Kahit wala ka sakit, yung tenga mo, isa yan sa mga umihina. Ako po, kumisa na sa edad kong ito, masa 63 na po ako nito. Sa itong August, kumisan, umihina rin pa misan-misan. Ano po? Kaya mas gusto ko yung kausap ko, hindi bali sumisigaw, at least naintindihan ko. Kesa naman sa bumubulong, na hindi ko naman maunawaan. Ano po? Kaya ako, malaki rin ang boses ko. Kaya kahit wala akong mikropono, parang meron po akong volume na dala-dala. Gaya na ngayon. No? Sabi ko, ba't ko pinatawag? Yun nga po, kinuwento nila na pinauwi na ng ospital. Nahintay na lang yung kamatayan sa tahanan. Na siguro parang akala nila sa akin, kagaya ko ng lay minister, na magsusubo ng osya. Hindi po. Ayun, sabi ko, ang gagawin natin, makinig kayo tungkol sa salita ng Diyos, kako. Lahat ng nasa tahanan, dahil may hina na yung inyong magulang, lalaki po, ano? Lalakasan ko ang aking boses. Binulungan ko po yung may sakit, pero malakas ang boses ko. Ibig sabihin, nilapit ko lang yung bibig ko sa kanyang tenga. Kahit sa tahanan ito, yung kanilang magulang na babae naman, nung malapit na rin mamatay, sabi nila sa akin, yung pamilya niya, ipag-pray ko raw. Pero, nung nakakausap ko po yung nanay nila, na matanda na rin, hindi naman siya bedridden, ano? Pero mahina na rin ang tenga, pandinig. Kaya sabi ko, ito po ang aking ginagawa kapag mahina ang tenga. Pag naintindihan nyo, thumbs up. Pag hindi, pero yung salita ko malakas at nakatutok sa tenga nung may karamdaman. Kaya, ganun din po ang ginawa ko dito sa kanilang nanay. Ito po palang bahay na ito, Bautista family. Itong ancestral house, ang tawag dito, ancestral house. Matandang bahay. Ang pamilya nito is Bautista po, ano? Yan. Ay, hindi pala. Yung palang asawa, Bautista. Ate Ason, anong apelyido nyo sa dalaga? Sa dalaga. Ayan. Nasa dulo ng dila ko kanina, hindi ko mabigkas-bigkas. Mga liman. Ano po, ang pamilyang may-ari dito. Ancestral house po ito. Matandang tahanan, ika nga. Ayun. Basta sabi ko, pag nagbasa ko, tatanungin ko kayo. Kung ang sagot nyo, yes. Kung ang sagot nyo, no. Yan po ang aking technique. Pero tuwing magsasalita ako, nakatutok ang bibig ko sa tenga nung may sakit. Yan. Hindi ko po sila kagad pinapanalangin. Hindi po. Kasi nakalagay po sa Biblia, kung babasahin natin, ito.
Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang ministeryo nang siya po ay nangangaral sa ibabaw ng lupa. Ganito po ang pahayag ni Yesus. Dito po sa Mateo 28. Simulan na po natin sa 16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea. Pansinin niyo po, 11 alagad. Minus Judas na po rito kasi si Judas nagpatiwakal na. Nagbudas siya kay Jesus at nagpakamatay po. Nagbigti. Binenta niya si Jesus ng 30 pirasong pilak. Kaya 11 alagad. Dapat 12 alagad to eh. Pero minus Judas Iscariote. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. 17. Nang makita nila si Jesus kaya siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nagalinlangan. Yun. Dito po yung mahirap. Magalinlangan ka. Ano? Ito po yung, okay, idudugtong ko lang. Huwag kayong magalinlangan. Sabi rito sa kasulatan. No? Sabi ni San Mateo. Nang makita nila si Jesus, ibig sabihin, nagsasalita si San Mateo kasi libro ni San Mateo ito. May ilan sa kanilang nagalinlangan. Oh. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Balikan natin yung salitang nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, ngunit may ilan sa kanila ang nagalinlangan. Nang panahon ni Jesus ay nangangaral siya, merong tagpo rito, nang kausap niya ay apostol na si Tomas. Tingnan natin yung salitang alinlangan. Hindi natin justify. Basahin natin. Yung iba, di na-justify nila kagad eh. Hindi. Ito. Sa 1 chapter 20. 24. Simulan natin sa 24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. 25. Ay sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Tinutukoy si Jesus. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggang hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ng kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga halagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Itong yaksiyan ito, nabuhay na maguli si Jesus. Kahit sarado, yung pinto ng tahanan, si Jesus nakakapasok. Nang mabuhay siyang maguli, ang katawan ni Jesus, katawang makalangit po. Glorious body. Heavenly body. Kaya kahit anong pader, ay lumulusot na po si Jesus. Amen. Kaya yung second time na magpakita siya, sarado ang pinto, ang sabi rito, at si Jesus ay pumasok at pumunta sa kalagitnaan nila at sinabi niya, kapayapaan sa inyo, peace be with you. Okay. 26. At sinabi niya kay Tomas, at timanon, inarap niya na si Tomas na, eto nyo, makikita nyo dito si Tomas, kung ano si Tomas. Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan pa. Sa halip, maniwala ka. Nagalinlangan si
Tomas. Hindi naman ibig sabihin, hindi naniniwala si Tomas kay Jesus. Apostol po yan eh. Wala bang paniwala kay Jesus yan? Gagawin bang apostol ni Jesus yan kung hindi naniniwala sa kanya? Nakita lahat ni Tomas. Nag-iimala si Jesus, yung patay, nabubuhay. Oh. Yung mga ibang reliyon naman, ang sabi nila, ayan, si Tomas walang pananampalataya. Wala naman sinabi si Jesus na si Tomas walang pananampalataya. Kayong mga antikristo dyan na nagsikalat. Tama nga yung sabi ni Jesus, maraming magpapanggap. Magpapanggap. Yung nagpapanggap, mga peke, gagamitin pang pangalan ni Jesus para ano? Makapandaya. Kayong mga mandaraya dyan, nakabilang sa mga hindi tao si Kristo, kundi tao, kailanman hindi naging Diyos. Hoy, mag-ingat kayo sa inyong mga binibitawang mga salita. Oh, mag-ingat kayo. Sabi ni Jesus, sa inyong salita, i-judge kayo ng Diyos. Sa chapter 22 ng Mateo. Oh, tuloy natin, kay Tomas. Oh, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Oh. Nang sinabi ni Jesus sa kanya, eto huwag ka nang magalinlangan pa, sa halip maniwala ka. Sana ang sagot ni Tomas ay ni Tomas dito, opo, Panginoon. Amen. Hindi. Nakasagot po si Tomas na ang Panginoon ko, Diyos ko. Pero, merong kadugtong yung sinabi ni Jesus. Pero kung sinabi lang sana ni Tomas, opo, Panginoon, maniniwala na po ako. Hindi na po ako mag-alilangan. Kaya dito ni Tomas is Tomas the Maduda. Thomas the Doubter. Sa wikang Dulyares. Eh, bakit Dulyares? English eh. Ano sabi ni Jesus? Ito pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako. Yan. Naniniwala ka na ba? Hindi dahil walang pananampalataya si Tomas. Kaya hindi naniwala si Tomas dahil doon sinabi na nang unang magpakita si Jesus wala si Tomas. Na sinabi ng kanyang mga kapwa-apostol, nakita namin ng Panginoon. Anong sagot ni Tomas? Ay, hindi ako naniniwala dyan. Unless, itong daliri ko, ipasok ko sa daliri niya, yung butas, at saka doon sa tagiliran. Yun lang naman ang pinagalilanganan ni Tomas. Pero sabi, itong mga antikristo, walang pananampalataya yan. Apostol yan eh. Yan ang sinasabi ko po sa inyo, mag-ingat kayo mga antikristo. Magiging apostol ba yan kung nag-alilangan yan? Hallelujah. Kaya yung naging kapalit ni Judas, yung kasama rin nila sa kanilang ministeryo na pinalit kay Judas para maging 12 muli ang mga alagad. Oh. Namili ba sila tagalabas? Hindi. Yung kasama rin nila. Oh. Si Tomas talagang kasama na nila noon pa. Kaya pinangalanan siyang apostol sa chapter 10 ng Mateo. Okay. Ito na. May kadugtong yun sa 29. Sabi ng Panginoong Yesus, pinagpala silang hindi nakakita gayon may naniniwala. Yan. Dahil ang paksa natin ay pagbabalik ni Yesus. The second coming of Christ. Bahala na kayo kung anong gusto nyo ipakahulugan dyan, sa pagbabalik. Kaya sabi doon sa Lucas 18:8. Sabi ni San Lucas, babalik si Jesus. Meron kaya siyang matatagpuan tao, may pananampalataya sa kanya. Ito po. Kaya tinignan lang natin yung pag-alinlangan. Hindi po nagulat si Tomas. Walang sinabi si Jesus na, oy Tomas, magugulatin ka pala. At wala rin sinabi si Tomas, ay, nagulat ako. Yung pangalimbawa,
Yan. Ito, lamesa ito. Lamesa yung nasa harapan ko, ano? Nakapalibot tayo sa lamesa. Biglang nandito sa gitna si Jesus. Ay! Hindi ba usually ang tao ganun? Ay, multo! O kung ano naman nasasabi ng tao. Wala pong ganong reaction si Tomas. Ano po? Walang reaction. Kaya kayong mga antikristo nagsasabi, nagulat si Tomas. Ang inyong founder ang nagulat. Sa totoo lang, hindi si Tomas ang nagulat. Yung founder ninyong patay na. Yun ang nagulat. Bakit? Dahil wala ang kanyang pananampalataya talaga. Sabihin mo ba naman si Jesus hindi naging Diyos kailanman? Taga-debate nga ninyo Si, ano ba pangalan? Chopilo Ramos. Anong sabi niya? Nakasulat sa inyong magasin niya. Si Jesus tinatawag na Diyos. Maliwanag, ano? Sa Biblia talaga tinatawag na. Si Tomas nga tinawag niyan Diyos. Panginoon ko at Diyos ko. Tapos kung questionan niyo si Tomas na wala pala absent sa Bible study, bakit? Nabuhay na ba kayo sa panahon ni Tomas? Sige, sagutin niyo yan. Nabuhay na ba kayo? So balik tayo sa San Lucas 18:8 doon sa pangalawang pangungusap. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, sabi ni Tomas, ni San Lucas, may madatnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya. Napakahalaga po ng pananampalataya ng isang tao. Ano po? Napakahalaga. Bakit? Ito po yung aanapin ulitin ko Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, sabi ni San Lucas 18:8, may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya. Ibig sabihin, si Jesus babalik dito. Sa pagbabalik, sinugo upang iligtas ang tao. 3 taon siya nangaral, inatulan ng kamatayan, at bago siya umakyat, nanatili siyang 40 days, nataglay niya yung katawan niyang panglangit, heavenly bodies. Nangaral siya sa kanyang mga apostol ng 40 diyas para muling ipagpatuloy ang kanyang ministry sa lupa. At siya ay umakyat na sa dati niyang kinalalagyan o dating pinanggalingan, yung langit. Sabi nga sa 1:38, sabi ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit. Basahin natin Kaya yung nagsasabing tao si Jesus, paano ang tao yan Galing sa langit ka tanungin ko kayo, may tao ba nakatira sa langit? 6:38. Tignan natin Ako'y bumaba mula sa langit, sabi ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung panahon na siya ay nangangaral sa lupa. Tao ba yan? Galing sa langit Ayun, patunayan nyo, may tao sa langit. Kayong mga antikristo, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Yan. Isinugo po siya ng Diyos dito sa lupa upang iligtas po tayong mga makasalanan. Pero dahil hindi kayo naniniwala sa kanyang pagiging anak ng Diyos, siya ay Diyos, na gaya ng kanyang ama, hindi naman po kayo kasali sa kaligtasan. Kunwari, ginagamit ninyo sa panalangin ninyo, ginagamit niyo pangalan ni Jesus. Sa inyong mga simbahan, nakalagay naman yung pangalan ni Jesus. Pero, ang totoo nun, binubugbog ninyo si Jesus. Napilit ninyong idinidikdik sa inyong mga taong naloloko, pinagloloko, na si Jesus hindi Diyos kailanman, kundi taho.
Pero, kung tao talaga si Jesus, lalabas ang kanyang ama sa langit ay tao rin. O, hindi ba po ganon? Ako tao ako, nanay tatay ko, tao. Ikaw, tao ka. Ang tatay at nanay mo, ano? Gorilla? Tao rin. Kasi tao ka, nanonood ng video ko. Salamat, nanonood ka. Praise the Lord. Mag-share ka naman. Oh. Lahat tayong mga tao po, ang ating mga magulang, ay mga taong gaya natin. Si Jesus po, hindi tao ang Diyos sa langit. Kaya ang tawag niya sa kanya, aking ama. Oh. Kaya nung turuan niya yung mga alagad niya doon sa Mateo 6:9, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Anong nakalagay doon? Ama namin nasa langit ka. E nasan daw ang Diyos o Ama? Nasa langit, sabi ni Jesus. Kaya si Jesus sabi niya, ako'y bumaba mula sa langit. May mali ba dyan? Kaya tandaan nyo, wala pong tao sa langit. Kaya yung mga nagsasabing meron daw tao, hoy, magtigil kayo. Tigilan na ninyo ang inyong kamangmangan. 1:13. Sabi ni Jesus, wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Oh. Ngayon ipipilit ninyo, tao lang si Jesus. Ayun naman mga antikristo kayo, maawa naman kayo sa inyong kaluluwa. Baka hindi nyo alam, papunta na kayo ng impyerno. Ba, kinakalaban nyo na po ang kasulatan eh. Hindi na. O kagaya ngayon, Ate Yason, may lumalabas na mga bagong katuruan na nagkaalat kayo. Parang bomba sumabog yan. Katagal-tagal na yung mga Biblia ginagamit, yung salitang Yahweh sa Old Testament. Baka sabi-sabi, di daw Diyos yan. Isipin nyo, matagal nilang. Kaya ang tawag sa kanya, nagtuturo ng ibang Diyos. O kita nyo po? Ibang Diyos. Bakit? Liban sa Diyos, meron pa bang ibang Diyos? Amerikano, meron din nagtuturo. Kahapon po, binuksan ko yung YouTube eh. Actually, hindi ko pa sila nabasa. Hindi ko pa sila napakinggan. Pero, konti pa lang ang naano ko. Amerikano din. Ang sinasabi niya, yung salitang Yahweh. Hindi daw Diyos yun. Ay yung Pilipino naman. Hindi, yung Yahweh, masama yan. Sa dami ng Bibliang ganyan na nakalagay. Kaya ang tawag sa kanila, teaching new God. Ibig sabihin, may bagong Diyos. Hallelujah. Oh. Sino yung bagong Diyos? Yan. Ibig sabihin nyo palang Diyos, no? Hallelujah. Kaya tama si Jesus. Mag-ingat kayo doon sa Mateo 24:4-5. Maraming mga bulahan ang maglilitawan at marami silang ililigaw. Kayong mga tao si Kristo, hindi Diyos. Isa na kayo sa mga bulahan yung founder ninyo. At kayo ay naligaw na. At ngayon, yung lumabas ngayon sa bago. Kasi may kapon, habang naglalakad ako sa umaga, kasama ko yung aso ko, pasyal-pasyal, meron ako nakausap. Sabi niya, nakita mo na ba yung ganito? Sabi niya. Pinangalanan niya yung Pilipinong pastor. Pero hindi ko papalanganan kasi hindi ko pa naman nabasa yung kanyang mga tinuro. Siguro pag napanood ko sa YouTube, doon pa lang ako magko-conclude. Binansya, sabi niya. Oy, bakit kako naman? Nagtuturo na siyang ganito. Yung Yahweh daw, hindi Diyos. Masama. Oh, pero, hindi ako naniwala kaagad. Tinignan ko muna yung mga paliwanag ko. So, pagka nakapanood na ako ng masigit pa ron, baka sakali po, no? Iko-conclude ko na rin yung paniwala ko. So,
So, maliwanag ano? Ingat lang po tayo. Ako lagi ko sinasabi, ang tawag ko po sa inyo, ina-address ko kaibigan. Like, share and share. At mag-share po kayo ng mag-share. Kayo mga na-sharean. Ang tawag ko, kaibigan. Kapag sinasabi mo ng isang tao, kaibigan mo, ibig sabihin, hindi mo siya kahaway. Ba't mo pa siya tinawag na kaibigan pagkatapos aawain mo lang? Mali yun. Hindi ko kayo kahaway. Kaya ang tawag ko sa inyo, mga kaibigan. Ngayon, kung ang tingin nyo sa akin, kahaway, hindi nyo ako kaibigan, pero kaibigan ko kayo. Kung galit kayo sa akin, lagi ko sinasabi, pag nagalit kayo sa akin, dahil ako nagsishare ng Word of God na binabasa ko sa Biblia, ang totoo niyan, hindi po ako ang inyong kinakalaban, kundi ang Diyos na. Kaya mag-ingat din kayo. Kayong mga bumabati ko sa akin sa social media, especially dyan sa YouTube. Oh. Pag binatikos nyo ako, bagamat sa YouTube, medyo bawal yung parang magdidibati kayo, ano? Lumalabas yun, parang wina-warning. Pero ako, siyempre, binabatikos nyo ako sa turo ko, natural sasagot ako. Hanggang doon lang. Sasagutin ko yung mga batikos ninyo. Ayun, kung gusto nyo bumatikos sa akin, malaya naman kayong bumatikos. Kanya lang, ang masasabi ko lang, kung hindi nyo nagugustuhan yung turo, kasi usually sinasabi nyo sa akin ganito, hindi mo naman naunawahan eh. Sinong hindi nakakaunawa? Tagalog na, hindi ko pa naintindihan. Ang nakalagay dito, alina, kumain na tayo. Anong ibig sabihin? Alis ka, huwag kang kakain. Ang nakalagay, kumain na kayo. Di kakain tayo. Tapos sasabihin nyo, hindi ko naunawaan yung binabasa ko. Eh, sino gusto nyong makaunawa? Kayo. Pero wala naman kayo nilalatag na talata. Yan ang mahirap sa inyo. Sige, baser kayo, baser. Napakahirap sa Tagalog. Batikosin, batikosa kayo. Kaya baser na lang. Speaking in dollar. Natatawa si ate. Alam niyo po, masaya lang talaga ako. Eh, bakit? Yan ang gusto nyo. Sabi nga ni Freddy, tawaran nyo ang inyong problema. Wala po akong problema, no? Masaya lang ako. Gusto ko dyan po ako maalala ng tao. Hanggang sa mamatay sila, maalala nila ako. Ako po isang taong masayahin. Happy person sa wikang Dolyares. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin dito po sa tahanan ni Hati Ason. Ancestral house po ito ng mga liman. Yung asawa niya po palang Bautista, naalala ko na. Kaya tinanong ko siya, yung pagkadalaga niya, yun, mga liman, po. Salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang bawat isa nanonood sa video ito. Kung sila man po ay nadidiliman sa kanilang paniwala, iayos mo po, Panginoon Diyos, sapagkat hindi mo gustong mapahamak ang tao, kundi ang gusto mo ang lahat ng tao makahalam ng katotohanan. Salamat po, i-bless mo po kung mayroong mga kabigatan sa buhay, paghahanin mo po. Kung may mga sakit, iyong pagalingin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Narito po tayo ngayon sa programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos mula sa ito po, Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition. Ano po? Yan. Dito konti. Malayo kasi. Hindi ko masilip sa camera. baka yung may picture ng buyo, bibigyan na ng Kasi kalahati yung mukha niya. Nasa mid tuloy ako. Ano po? I-share nyo po. Kasi wala naman labis, walang kulang po, Kayo na mga nasharean, mag-share kayo ng mag-share. Ganun lang po ang aking kahilingan, kaibigan, Yan, kaibigan, Hindi kahaway. Kung tinamaan man kayo, magbasa kayo ng Biblia. Walang labis, walang kulang. Kung meron kayong Bibliang ganitong ginamit ko, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition,
Di magbukas din po kayo habang nanonood kayo ng aking munting video. Po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Bye-bye! God bless us all po.